My wife is a beautiful CEO. Kabanata 66. Nakaramdam ng init sa buong katawan si Minister Ma, at ayaw niyang kunan ng larawan. Isang malaking bibig ang nagsimulang magwasak sa batang katawan ng dalaga. Marahan ding kinurot ng magkabilang kamay ang lambot ng dibdib ng dalaga, at pagkatapos ay isa pang matigas na hatek na wala ang nag-iisang itim na lace na nakayakap sa dalaga. Nagsimula na ring mag-cater sa mga emosyon ang dalaga, patuloy na humahalik sa labi ni Maria. Isang pares ng mga payat na braso ng jade na humahaplos sa matabang likod ng kabayo. Nakita ni Yang Chen na ang dalawa sa kanila ay labis na namuhunan, at ang kanilang mga puso ay mainit din, ngunit natural na imposibleng mabaliw upang sumali sa pangkat ng digmaan. Kahit na ang babaeng kaharap ko ay isang magandang babae, maihahalin tulad ito sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Tsaka di ba casual na tao? Maministro, huwag mong sayangin ang mga props, ang mga bagay na ito ay hindi mura, hindi kailangang puti. Ngumiti si Yang Chen sa pagkalito. Inilabas ni Ministro Ma ang kanyang ulo mula sa masikip na dibdib, ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy, at hindi niya pinapansin ang hindi gustong ngiti ni Yang Chen. Mabilis niyang kinuha ang ilang piraso sa aparador. Ang mga bagay, masyadong tamad upang kontrolin kung ano ito, ay nagsimulang gamitin ito sa batang babae. Oh, kanina pa ganito ang pakikitungo sa dalaga, ngunit sa pagkakataong ito ay sobrang bangis, at hindi niya napigilan ang mga luha, ngunit hindi nito napigilan. Ito ay mas malapit hanggat maaari sa nakatutuwang galaw ni Ministro Ma, at ang ungol ay naging pambihira itong kakaiba. Ang sumunod na, digmaan, ay naging mas mabangis. Nang maputol si Minister Ma sa palabas, sinimulan niyang labanan ang galit ng dalaga, na mahigit kalahating oras na. Tapos na ang foreplay ng dalawa. Ang isang single bed ay puno ng nakakabaliw na bakas ng dalawang tao, mabaho sa hangin. Nakita rin ni Yang Chen ang pagtaas, at patuloy siyang nagpayo sa gilid. Mr. Ma, huwag lang isang galaw, magpalat ng posisyon, at mag-shoot ng mas mahusay. Sa ilang sandali, ang silid ay naging isang base ng litrato. Bilang karagdagan sa paggabay sa mga paggalaw, kumukuha din si Yang Chen ng ilang magagandang larawan paminsan-minsan. Ang mga shutter ay patuloy na nakabukas at ang anggulo ng camera ay binago paminsan-minsan, na mas dedikasyon, kaysa kapag nagtatrabaho sa kumpanya. Sa kasamaang palad, mayroon pa ring agwat sa pagitan ng aktwal na antas ng labanan ni Ministro Ma at ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte. Sa loob lamang ng 5 o 6 na minuto, dinasarmahan ni Ministro Ma at bumagsak sa likod ng mga kalamnan ng puting bulaklak ng batang babae, huminga ng kasing lakas ng isang sarat. Hindi pa nakontento ang dalaga, pinilipit niya ang kanyang mataba na puweten para tapusin ang eksena. Malabo si Minister Ma at hindi alam kung ano ang itatawag sa babae. Kumuha siya ng ilang kakaibang instrumento at gumawa ng ilang galaw. Ang daya ay hayaan ang batang babae na umakyat sa tuktok. Nang huminto ang dalawang tao at napagtanto na may ginawa sila, nakita nilang kasiya siyang kinuha ni Yang Chen ang SD card sa camera, at hindi maiwasang magpakita ng kawalan ng pag-asa. Ikaw, tutuperin mo ang pangako mo, hindi mo ba ipagkakalat? Maingat na tanong ni Ministro Ma, dahil sa takot, hinaplos ng kamay ang pisngi niya, napakatahimik. Hanggat mas disiplinado ka, tiyak na wala akong oras makipaglaro sa iyo, sabi ni Yang Chen. Nakahinga ng maluwag si Ministro Ma, ngunit para mas makatiyak, sinabi niya. Magkakaroon ako ng pagkakataon na banggitin ka kasama ang departamento ng mga tauhan at matataas na opisyal sa susunod na pagkakataon, upang ikaw ay ma-promote sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Yang Chen at sinabi. Hindi mahalaga ang mga ito, ngunit sa palagay ko ay mas mabuting alisin mo rito ang iyong babae, ayaw na kitang makita muli. Kung tungkol sa iyong kagamitan, aalisin ko ang lahat. Biglang umidlip si Ministro Ma. Hinablot ang mga damit at pantalon na itinapon sa lupa at mabilis na binihisan ang mga ito, habang hinihimok ang malambot na batang babae na magsuot ng damit ng mabilis.
Nang bitbitin ng dalawang lalaki ang kanilang mga bag at nagbihis ng katulad ng kanilang pagtakas, hindi nakalimutan ni Yang Chen na paalalahanan siya. Ang pera na natitira, hihintayin ko ang check-out. Si Ministro Ma, isang tuso, ay nagmamadaling naglabas ng ilang perang papel at inilagay sa kama bago sila ngumiti at kinuha ang pinto kasama ang dalaga. Mukhang hindi na sila handang maghintay pa. Pagkaalis ng dalawa, inimpake lang ni Yang Chen ang mga gamit sa kwarto at umupo sa kama kung saan natutulog si Liu Minggayo. Bahagya siyang ngumiti. Ming Yuji, ayaw mong matulog, namumula ang mukha mo, hindi mo alam. Akala ko mataas ang lagnat mo. Dahan-daang binuksan ni Liu Minggayo ang kanyang mga mata. Dahil sa hiya ay medyo nanginginig pa ang mga pilik mata niya. Ang isang maliwanag at maselang mukha ay partikular na nakakaawa. Dahan-daang gumapang pataas, nakasandaw sa kama na may malambot at mahina, ang ilan ay nahiya nang makita si Yang Chen, na humihigop ng kanyang ulo. Alam mo bang nagising ako? Hindi lang nagising ang mga eksena, kaya hinayaan ko na lang, o natatakot akong masira ka. Sumagot si Yang Chen ng totoo. Napakagatlabi si Liu Minggayo at biglang ngumiti. Grabe ka talaga. Muntik mo na silang patayin. Parehas sila ng tawag sa pagpatay ng baboy. Hindi ako nakikipaglaro sa kanila, iisipin nilang paglaruan ka, I think you should be selfless and self-denying. What is self-denial? Let's talk nonsense. Tiningnan ni Liu Minggayo si Yang Chen. Pero salamat pa rin, tanggap ko na ang buhay ko. Hindi ko ini-expect na bigla kang susulpot. Para kay Liu Minggayo, lahat ng nasa harap ko ay biglang nagbago. Ang hitsura ni Yang Chen ay direktang nagbalik sa kanya sa langit mula sa ilalim ng kalaliman. Kung hindi dahil sa hirap sa mga shopping malls ngayon, hindi niya maiwasang makalimutan. Umiyak. Ngunit walang duda na ang pasasalamat ni Yang Chen ay partikular na malakas. Nagkibit balikat si Yang Chen. No big deal, but I am very curious. Ano ang tingin mo kay Ming Yuji? Nang makitang nagpapakita si Yang Chen ng kakaibang ekspresyon, naramdaman lang ni Liu Minggayo ang tibok ng puso, at nagkaroon ng kaunting kakaibang pakiramdam. Ibinaba niya ang ulo at dinilaan ang mahaba niyang buhok. Tumingin lang ako ng kaunti at wala akong alam. Panipi. Pero malinaw kong naaalala na matagal na silang hindi nagsimulang maghalikan. Binuksan mo ang iyong mga mata. Hindi ba piling nakalimutan si Ming Yuji? Sa wakas ay hindi nakayanan ni Liu Minggayo ang nakakahiyang paksa. Iniwas niya ang kanyang mga kamay at kinuha ang ilang palad sa likod ni Yang Chen. Sabi niya, yes. I saw it. I saw it. It's not your robe. Mapanganib. Ming Yuji, maaari mong malaman na si Ma, ang nananakit sa iyo, ngunit lalo akong nag-aalala sa iyo na iligtas ka. Si Yang Chenny ay tunay. Kapag alam kong gising na ako, kailangan kong gawin ang mga bagay na yan. Yung mga bagay na mababa, hindi ka mapakali. Ang mga hinaing ni Liu Minggayo, ngunit pagkatapos ay umikot ang mga magagandang tao at nagtanong. Ang mga taong may asawa, walang tama, hindi ba kayo at ang iyong asawa ay makikipaglaro sa kanila? Biglang nagsalita si Yang Chen, iniisip na laruin ang mga bagay na nakakapagpasigla kay Lin Ruoxi, biglang nanlamig, pagkatapos ay hindi maputol ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya napangiti ako ng bahagya, dito titigil ang topic na ito, Ming Yuji, maglinis ka na, babalik pa tayo sa kumpanya. Bumalik si Liu Minggayo sa isang lungsod, at hindi siya nagpatuloy. Kumunat ang noo niya at tumango. Grabe naman ang lasa dito. Tara na. Naghihintay sa Liuyun Hotel, tanghalian na. Ang lahat ay buhay, ni Liu Minggayo, kahit na nakakatakot, ngunit mas masaya, tumingin sa relo, nag-aalangan, sinabi kay Yang Chen. Yang Chen, gusto kong pasalamatan ka ng marami, paano ang iyong tanghalian? Oo naman, pero marami akong pagkain. May pera ba para kay Ming Yuji? Nakita ni Liu Minggayo si Yang Chen na sumang-ayon, at masayang ibinato sa kanya ang isang kaakit-akit na puting mata, busog ka, kumain ka pa rin.
My wife is a beautiful CEO. Kabanata 67. Nakaupo sa kotse ni Yang Chen, na aksidente si Liu Minggayo. I didn't see it. You are driving BMW every day to buy breakfast for our sisters in the office. Hirap na hirap ka talagang maging young master. I am not a rich family, this car is actually my wife. Hindi nahiya si Yang Chen, Ming Yuji, magiging maliit kang puting mukha na pinagyayaman ako ng isang mayamang babae. Hindi maputi ang mukha mo, tumawa si Liu Minggayo. At, mas kapaki-pakinabang ka kaysa sa isang maliit na puting mukha. Nang nagtawanan ang dalawa, pinaandar ni Yang Chen ang sasakyan. Pagkatapos magmaneho sa kalsada, nagtanong si Yang Chen. Ming Yuji, na record na video at mga larawang kinunan, ano ang gagawin mo? Natahimik sandali si Liu Minggayo at nagsabi. Itago mo ito, o ihagis mo. Hindi mo gusto. Ano ang gagawin mo? Sa tingin ko pagkatapos ng oras na ito, hindi na mag-iisip ng kahit ano si Minister Maria. Isa lang akong ordinaryong empleyado ng korporasyon. Ayokong gumawa ng maraming gulo. Hanggat walang pumupunta sa saktan ako partikular na, sapat na iyon. May kaunting kawalan ng magawa sa tono, ngunit nagsasabi ito ng totoo. Nahulaan din ni Yang Chen na ito ang nangyari. Nang bigla siyang tumango, hindi na niya sinagot ang paksa at nagtanong. So, please ask the beautiful lady, as a lunch thank you, where to eat? Medyo nahihirapang hinawakan ni Liu Minggayo ang kanyang noo. Pumunta ka sa Mingsheng Road. Maraming restaurant doon. Mukhang pagod ka, nakakaantok ba? Napansin ni Yang Chen ang maliit na pagkilos ni Liu Minggayo. Well, parang hindi pa lubusang lumipas ang potency. Walang itinago si Liu Minggayo, nakaramdam siya ng antok. Kumunat ang noo ni Yang Chen. Kung ganoon ay huwag ka nang kumain, hayaan mo akong umuwi, o magpahinga. Salamat. Dumaan si Liu Minggayo sa daloy ng init at biglang nalaman na ang lalaking nakapaligid sa kanya ay may maingat at maalalahanang panig. Kakain pa ako, medyo inaantok lang ako, pero mas lalo akong nagugutom. Kasunod ng ibig sabihin ni Liu Minggayo, hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa isang sariwang Cantonese restaurant, na tila isang chain-like restaurant. Hindi ito makapagsalita tungkol sa high-end, ngunit nakakatugon din ito sa mabilis na mga gawi sa kainan ng lungsod. Hindi nagtagal ay umupo na ang dalawa, at mabilis na dumating ang pagkain. Walang sapat na almusal si Yang Chen sa umaga para tulungan si Liu Minggayo na harapin ang ilang mapanganib na sitwasyon. Masyadong gutom ang sikmura, kaya napalunok siya sa pagkain. Hindi mo maaaring bigyang pansin ang imahe, tulad ng pagkain sa loob ng 3 taon. Hindi mapigilan ni Liu Minggayo na mapangiti. Ang uri ng imahe ay nakalaan para sa mga lalaki at babae na may mga iniisip. Ako ay may asawa, at ang imahe ay hindi katumbas ng halaga. Ninuya ni Yang Chen ang pagkain habang ngumunguya siya. Nag-uusap ang dalawa, at biglang dumating ang isang lalaki at 2 babae mula sa likuran ni Liu Minggayo. Kitang-kita at maganda ang damit ng babae, at maliit ang katawan. Ang 2 suot na lalaki sa likod niya ay tila napatingin sa kanyang ulo. Nagkataon lang. Hindi ko inaasahan na may kakainin si Miss Liu Minggayo dito. Nakangiting tumingin ang babae sa 2 mata at nakangiting sabi. Si Liu Minggayo ay bahagyang naiiba, ngunit pagkatapos ay tumayo na may ngiti. Wala si Miss Wang, at may 2 lalaking sasamahan. Mga katulong ko lang sila. Kakainan ko lang sa malapit na kumpanya at sabay kaming kumain. Hindi ko alam kung paano tinawag ni Miss Liu itong boyfriend. Inilapag ni Yang Chen ang pinggan ng may pag-aatubili, at nakangiting sinabi. Ang pangalan ko ay Yang Chen. Wang Yu, natutuwa akong makilala ka. Lumapit si Wang Yu at ngumiti ng may kumpiyansa. Matapos marahan na nakipagkamay si Yang Chen kay Wang Yu, naupo siyang muli at dinampot ang pinggan para makakain. Nagtatampo si Wang Yu at ngumisi. Hindi ko alam kung ano ang mayroon si Miss Liu kay Mr. Yang. Si Mr. Yang ba ang bagong deliverer na hinahanap ni Miss Liu? Napangiti si Liu Minggayo nang walang kapalit at ngumiti.
Katrabaho ko lang si Yang Chen. Lalabas tayo para gumawa ng trabaho. Para magsabi ng mabubuting gawa, dapat walang dalawang babae, matulungin, at sila ay matangkad at matangkad. Masiyahan si Miss Wang. Ang dalawang babae ay **** para sa tat, at ang mga mata ay pinutol ng malamig na hangin, kaya't si Yang Chen, na kumakain, ay naramdaman na ang temperatura ay bumaba ng ilang degree. Magalang si Miss Liu. Nakikita ko na makakain si Mr. Yang. Tiyak na hindi maliit ang lakas. It is bound to be a great effort for Miss Liu to do something. Tama, Mr. Yang is so gutom, hindi ba't labis na pisikal na lakas ito? Si Wang Yu ay tumingin ng kaina-hinalang ekspresyon. Mukhang maraming bagay ang kailangan ni Miss Liu kay Mr. Yang. Ang isang tao ay makakain muli, at walang dalawang tao ang malakas. Tsaka dalawang tao ang makakagawa ng isang bagay na hindi kayang gawin ng isa. Sabi mo Miss Wang, walang pag-aalinlangan ding sumagot si Liu Minggayo. Pinag-awayan mo ako at sinigawan, anong ginawa mo sa akin? Laway na laway ang bahay ng babae sa araw, mahirap talaga paghalo ang mundong ito. Ang tiyan ni Yang Chen ay puno ng gusot. Miss Wang, excuse me, para kang babaeng bida sa pelikula na gusto ko. Tumangala si Yang Chen at seryosong sinabi. Walang babae ang hindi magugustuhan ng iba na purihin ang kanyang kagandahan, lalo na ang kabataan, at may maliliit at sikat na babae sa lugar ng trabaho. Nang marinig niya ang mga salita ni Yang Chen, halatang nagpakita ng kaunting pagmamataas si Wang Yu at nagkunwaring walang pakialam. Oh, alin? Si Mr. Yang ay hindi makatingin sa akin ng mataas, hindi ko ito may kukumpara kay Miss Liu Minggayo. Maingat na inis ka ni Yang Chen ang mga mata ni Wang Yu at bamulong. Ito ay parami ng panonood. Madalas kong panoorin ang pelikula ng aktres. Naaalala ko na ito ay Song Daofang. Hindi ko alam kung narinig ito ni Miss Wang. Si Wang Yu, na medyo mayabang, ay agad na nagbago ng mukha at napasigaw sa galit. Nagbibiro talaga si Mr. Yang. Sinong artista yan, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam na ito ay normal, bamantong hininga si Yang Chen. Familiar ako sa big sister ng Matsushima. Ngayon ko lang nakita si Miss Wang na parang gusto ito, pero hindi ko talaga nakilala. Sinubukan kong isipin ang dahilan at buod kung bakit. Ang dahilan kung bakit ko, hindi ko nakilala ito dahil hindi ko ito nakilala noong nagsuot ako ng damit. Biglang pumuti si Wang Yu, nagalit at hinampas ang kanyang mga paa, tumingin kay Yang Chen, at mabilis na umalis sa restaurant kasama ang dalawang katulong. Si Liu Minggayo, na nasa tabi niya, ay hindi napigil ang itago ang mukha at tumawa. Ang sama mo talaga. Pinagsama mo si Wang Yu sa Japanese actress. Hindi yata siya makatulog ngayon. Hinahanap ng babaeng ito ang kanyang sarili, walang makakaabala sa akin na kumain at gawin, reklamo ni Yang Chen. She is the public relations of other companies, at madalas makipagkita sa akin. Marami sa mga clients na meron siya ay kinukuha ko, kaya lagi akong may kaunting argumento sa akin. Paliwanag ni Liu Minggayo. Sinabi ni Yang Chen ng may labis na interes. Hindi nakakagulat na ang pagganap ni Mingyu ay ang pinakamahusay sa taon, at ang kagandahang iyon ay talagang ang tanging paraan. Hindi itinanggi ni Liu Minggayo na siya ay may mahabang buhok na makinis at nakangiti. Ang industriyang ito ay ganito, ngunit hindi mo nais na mag-alala tungkol dito. Sa katunayan, ito ay talagang nakikipagnegosasyon sa mga tao mula sa malalaking kumpanya. Sa karamihan, maaari kang kumain ng mas maraming tofu sa iyong mga mata. Talagang gustong gawin ito, nang walang sa amin blokang, mabigat ang parusa sa top management ng kabilang kumpanya. Maliban kung ayaw nilang gawin, hinding-hindi sila maglalakas loob na gumawa ng hindi kalahok. Ang mga regular na malalaking kumpanya ay binibigyang pansin ang reputasyon at mga komento sa industriya. Marami pa ring professional prejudices sa public relations, ngunit ito ang lahat ng bagay na hindi maaaring gawin. Ang negosyong tulad ni Wang Yu ay inalis ko,
na sinasabi sa iba na hindi ako gumawa ng mga espesyal na serbisyo, kung paano maniniwala ang iba. Tumango si Yang Chen, at ngumisi at sinabing, tama, kilala rin ng orihinal na kapatid na Mingyu ang mga estudyante ng Songdao, tila may pananaliksik din sa lugar na ito. Ang ganitong bagay, isang sampal sa mukha ay hindi tumutunog, isang lalaki lamang ang walang babae kung paano gawin, isang babae ay walang maintindihan, kung paano pasayahin ang isang lalaki. Ang isang babae ay nakakakilala sa isang babae, hindi ba? Angkop, hindi nagmura si Liu Minggayo. Wala na talagang masabi si Yang Chen. Sinugod si Liu Minggayo para mag-thumbs up at patuloy na ibinaon ang kanyang ulo para kumain. My Wife is a Beautiful CEO Kabanata 68. Pagkatapos kumain nagkaproblema pa rin si Liu Minggayo, kaya pinabalik siya ni Yang Chen sa maliit na apartment sa kanyang tirahan bago bumalik sa Yulei International. Pagbalik ko sa opisina ng Public Relations Department, maraming ang tumingin sa sarili nila na may kakaibang ngiti. Hindi ito maisip ng pangalawang monghe ni Yang Chen Zhang. Tanong niya kay Zhang Kai, na mas pamilyar sa ugali. Zhang Kai, ano ang nangyayari sa lahat? Si Zhang Keishing ay kumakain ng mga merienda tulad ng QQ sugar. Ang kapunuan ng katawan ay hindi lamang natural. Ngunit ang pagpapalusog ng kinabukasan ay isang paraan din. Ngunit upang maipanganak ng tama, ang lugar ng taba ay medyo taba, ang manipis na lugar ay hindi maaaring maging taba. Malinaw naman, dalaga ito ay napakabuti. Saan ka nanggaling? Tanong ni Zhang Kai. Going out to do something, hindi naging big deal si Yang Chen na ikwento ang shooting ng isang maliit na pelikula. Inilapag ni Zhang Kai ang candy. Tumayo. Ang mga nakaumbok na burol at ang pangkalahatang dibdib sa dibdib ni Yang Chen. Ang isang bilog at kaakit-akit na mukha ay nakataas. Ang puno ng tubig na malalaking mata ay tumuwid kay Yang Chen ng mahina ang puso. Ano ang ginawa mo, at sino ang gagawin sa iyo? Kasamang Xiaoyang. Hey, naamoy ni Yang Chen ang lasa ng coco perfume sa bibig at ilong ni Zhang Kai. Napatingin siya sa maputing mukha na maaaring mabali sa kanyang harapan. Gusto niyang uminom ng ilang subo at dahan-daang sinabi. Nag-iisa ako, isang maliit na bagay. Biglang ngumiti at ngumiti si Zhang Kai kay Yang Chen. Reload, tumawag lang si Ming Yuje para magpahinga at sinabing pinabalik mo siya. Itong si Liu Minggayo, talagang hindi nakikipagtulungan, nagreklamo si Yang Chen sa kanyang puso, kailangang ngumiti at maglakad pabalik sa kanyang upuan. Nakaupo lang, itinulak ng kamakailang Zhao Hongyan ang mesa at inilipat ang wheelchair kay Yang Chen. He asked with a sly look. You did it with Ming Yuje. Hindi mo ba itutulak si Ming Yuje pababa? Ang mga babaeng ito ay talagang matapang, at si Yang Chen ay may bagong pangunawa muli. Ako ay palaging isang babae sa aking sarili. Matapos makapasok sa Yulei International, madalas akong pinagtatawanan ng maliliit na babae. Nang medyo masakit ang sapatos ni Yang Chen, sa wakas ay napagtanto ko na, ang rehimeng binaril sa baril, ay tama. At mas mapagpanggap, ang mga tao ay hindi magagapi. Mula noon, tahimik na hinawakan ng kamay ni Yang Chen ang hita ni Zhao Hongyan, at dahan-daang pinahaba ang itim na unipormeng palda ni Zhao Hongyan. Si Zhao Hongyan ay nagsusuot ng bold black plaid stockings ngayon. Ang mga magulong linya ay nagpapakita ng malalaking piraso ng puting nyebe na mga binti na nahahati. Ang isang pares ng high-heeled na sandals na may parehong itim na katad sa paa ay nagpapakita ng mga paa ng matingkad na pulang polish ng kuko. Ibig sabihin, sa ugali ng buong babae at ng maliit na puting babae, ang mga urban white-collar costume ay naglalabas lang ng pamilyar na kagandahan ng isang office girl. Ang malakas na visual impact ay hindi ang peking OL ratio sa isang isla na pelikula. Biglang napagtanto na ang kamay ni Yang Chen ay dumampi sa kanyang kandanggen. Ang katawan ni Zhao Hongyan ay unang naninigas, at pagkatapos ay mabilis niyang hinawakan ang palso ni Yang Chen gamit ang isang kamay. Yang Chen, mamamatay ka na. Ano ang nakikita mo kapag nakikita ka sa karamihan? Who asked you to be so explicit?
How can I be worthy of your guess against me? Not to mention that you are so attractive, di ba para sa mga lalaki? Si Yang Chen ay mukhang kalmado, na parang walang nangyari. Sinasabi lang kay Zhao Hongyan ang tungkol sa isang bagay, at sa pakikinig sa iyo, tila hanggat hindi ko ito nakikita, maaari ko bang hawakan ito? Si Zhao Hongyan ay nagkaroon ng ganoong sitwasyon sa opisina. Isang magandang mukha ang biglang nawala ng malay at bumangon, mahinang nahuhulog asterisk. Ang puting Yang Chen ay mas mukhang nanunukso, hindi ka manggugulo, asawa ako. Magkaibigan tayo at hindi ako ganoong klase ng taong iniisip mo. Asawa rin ako, at hindi ako basta-basta. Natatakot ako na hindi ka tao. Sinabi ni Yang Chen Yang. Sa kasamaang palad, sinasabi mo ito. Pagkatapos nito, nabali ng kamay ni Yang Chen ang mahinang depensa ng kamay ni Zhao Hongyan at muling itinulak pasulong hanggang sa maabot niya ang ugat ng binti ni Zhao Hongyan. Ikaw, hindi mo ginagawa ito. Medyo natarante si Zhao Hongyan. Naramdaman na lang niya ang mainit na palad na dumausdes pababa sa balat ng hita papunta sa ibabang bahagi ng tiyan niya. Ngunit hindi siya agad nakatakas, bagkus ay binilisan niya ang pagbaba ng kanyang mga kamay, na nagmamaximize hayaan ang mga tao sa paligid mo na hindi makita ang parehong. Sa mainit na ugat ng binti, ang pinong balat ay nagdulot ng labis na kasiyahan kay Yang Chen. Dahil sa tensyon, ang mga hita ni Zhao Hongyan ay mahigpit na naipit at bahagyang nanginginig. Nahawakan pa ng mga daliri ni Yang Chen ang malasotla na asterisk sa ilalim ng grupo ni Zhao Hongyan. May slight touch sila ng buhok. Alam ni Yang Chen kung ano ito, at ang kanyang bibig ay puno ng masamang ngiti. Nahihiya pang ang niyuko ni Zhao Hongyan ang kanyang ulo at tahimik na bamulong. Huwag. Huwag mong gawin ito, lumabas ka kaagad. Sabi mo gusto kong ilabas, pero hindi ako lumayo kanina, hindi ko rin inalis ang kamay ko sa kandangan mo. Ngayon hinawakan ko, at binigay mo yung palda sa iba. Dahan-daang lumapit si Yang Chen sa tenga ni Zhao Hongyan at bumuga ng hininga sa kristal na hikaw. Si Zhao Hongyan ay natigilan at nasunog hanggang sa mga ugat ng kanyang tenga. Mabuti na lang at nakatalikod silang dalawa sa ibang bahagi ng opisina kaya hindi sila masyadong makakita ng mga abnormalidad. Ang mga babae ay dapat palaging nakalaan, ngunit hindi mahalaga kung sila ay paminsan-minsan. Ang boses ni Yang Chen ay tila may kapangyarihan ng pag-uudyok. Bahagyang itinaas ni Zhao Hongyan ang kanyang mga mata. Ang tubig sa bukal ay tumama sa mga mata ni Yang Chen. Hayaan mong magmura at manghiya ng iba. Mag-ingat ka, sinisigawan at ginigipit talaga kita. Hindi sumagot si Yang Chen, ngunit bahagyang itinulak ang mga daliri sa ilalim ng palda. Matapos hawakan ang isang maseselang bahagi ng kanyang daliri, tahimik siyang gumuhit ng maliit na bilog sa bahaging iyon. Hey, ngumuso si Zhao Hongyan at mabilis na hinawakan ang sariling labi. Naramdaman lang niya na ang mga daliri ni Yang Chen ay may malakas na stimulation, at halos hindi na siya makapagpigil. Sa ganoong opisinang bulwagan na napapaligiran ng mga kasamahan. Mayroong kamay ng isang binata na dumampi sa kanyang pinakamatalik na bahagi. At marahang gumagalaw gamit ang kanyang mga daliri, hindi lamang hindi huminto, ngunit gumawa din ng isang pagtatakip na bagay. Zhao Hongyan, hindi ko naisip na magkakaroon ako ng ganoong side, ngunit ang kakaibang excitement sa kanyang harapan ay gusto niyang tanggapin ang ganoong sitwasyon. Hindi nagtagal, naramdaman ni Zhao Hongyan ang pagiging makinis sa pagitan ng mga binti, at dahan-daang binasa ang sarili niyang maliit sa loob. Sa ganitong paraan, naramdaman pa ni Zhao Hongyan na hindi niya magagawang tumayo sa opisina sa harap ng lahat. Palamig at umakyat. Ding-ling-ling. Ding-ling-ling. Biglang tumunog ang telepono sa desk ni Zhao Hongyan na parang alarma. Ang ilan sa mga nakakahiyang Zhao Hongyan ay nagmadaling bumalik sa upuan sa kanyang upuan at kinuha ang telepono. Hinugot din ang kamay ni Yang Chen mula sa tauyuan, ngunit nanatiling makapal ang mga daliri. Matapos huminga si Zhao Hongyan at sagutin ang telepono, galit siyang tumalikod at tumingin kay Yang Chen. Ikaw lang. May kalahating araw pa sa hapon.
Basang-basa ako sa loob, patay na patay ako. Hindi ko inaasahan na marami kang tubig. Ngumiti si Yang Chen at gumawa ng ilang daliri. Biglang nawala ang galit ni Zhao Hongyan at lumingon kay Yang Chen. Sabik na sabik siya na humanap ng mapagtahian. Masyadong nakakahiya ang araw na ito, ngunit siya lang ang nakakaalam na sa sandaling ito, bukod sa kahihiyan, mayroon din siyang kaunting matamis na lasa na hindi kailanman. Pagkatapos ng rehearsal ng kapatid ng Royal Sister, na-refresh ng husto si Yang Chen. Bubuksan na sana niya ang computer para laruin ang mataas na IQ game sa kanyang mga mata, at nanginginig ang kanyang mobile phone. Karamihan sa mga tawag na natanggap ko kamakailan ay hindi maganda, ngunit nang kunin ni Yang Chen ang telepono, napagtanto ko na ang teleponong natanggap ko noon ay hindi big deal. Ang telepono ay tinawagan ni Wang Ma, ang boses ay nanginginig, at may umiiyak sa takot, "Tita. Lolo. Miss siya. Siya ay kinidnap." My Wife is a Beautiful CEO Chapter 69. Si Lin Ruoxi ay kinidnap. Hindi siya nagpapahinga sa ospital. Wang Ma, linawin mo, ano ang nangyayari? Matapos mabiga ang puso ni Yang Chen, kumalma siya. Nakatanggap lang ako ng tawag mula sa aking lolo at sinabi na pumunta ang aking lolo sa No. 84 na bodega sa pinakasilangang bahagi ng China Harbor. Si Miss at Miss Mo ay parehong nahuli doon. At saka, bawal kaming tumawag. Ang pulis, kung hindi ay. Pagdating sa likod, umiiyak na si Wang Maria. Wang Ma, nakumpirma mo na ba? Confirmed, sabi ni Wang Ma. Nababalisa din ang mga nurse sa ospital. Sinamahan siya ni Miss Mo na maglakad-lakad sa garden. Hindi na bumabalik ang resulta. Inilihim ko ngayon ang ospital, ngunit hindi kayang hawakan ng papel ang apoy. Ano ang dapat kong gawin? Ang ganitong uri ng bagay ay nangyari sa isang pares ng mag-ama, masasabi lamang ni Yang Chen na pinagsisisihan niyang hindi niya ginawang isang mental retardation si Lin Kun. May advantage. Talaga ang taong ito malakas ang kalooban, at hindi umiiyak ang kabaong. Wang Ma, huwag kang mag-alala, haharapin ko ang mga bagay-bagay, naghihintay ng balita ko sa bahay. Pinayapan ni Yang Chen si Wang Ma ng ilang salita bago niya ibinaba ang tawag. Nagulat si Yang Chen. Makatuwirang sabihin na sa tulong ni Lin Kun, ang dalawang malalaking buhay na babae ay hindi maaga mula sa hardin ng ospital at ihatid sa daungan ng Zhonghai. Dapat mayroong ilang mga eksperto na dalubhasa sa linyang ito. Ang huling bagay na ginawa ni Xu Jihong ay sinundot sa ilalim na linya ng Lin Ruoxi. Hindi ito dapat barilin para tulungan si Lin Kun, kung gayon sino ang gumawa nito. Bagamat alam niya na talagang balak ni Lin Kun na akitin ang kanyang nakaraan at gumanti sa kanyang sarili. Hindi niya sasaktan ang dalawang babae pansamantala, ngunit natatakot siyang may gawin siya sa pangalawang babae bago pa man, at nagpa siya si Yang Chen na magmadali. Sa pagtataka ng mga mata ng mga babae sa opisina, bumalik lang kaagad si Yang Chen, at mabilis na tumakbo palabas ng opisina, dahilan para magkaharap ang mga babae. Ang China Shipping ay isa sa pinakamalaking daungan sa China. Sinasaklaw nito ang isang malawak na lugar at hindi ito nararanasan. Ito ay ganap na hindi kayang maramdaman ang kanyang maringal na momentum. Tulad ng mga kahangahangang lugar kung saan daan-daang football field ang magkakaugnay. Maraming dockyard ang nag-abandona sa mga yugto, lalo na sa panahon ng off-season ng maritime na transportasyon. Maraming lugar ang walang laman at walang laman. Ang bughaw na dagat ay puno ng pag-asa, at ang mga alon ay partikular na desyerto. Matapos makapasok sa port area, ang kotse ay maaaring lumipad ng ligaw sa patag na lupa. Kung ito ay nasa malayo, ang puting kop ay dadaan sa daungan kasama ang parehong missile. Nakatuon si Yang Chen sa kanyang paningin. Habang nakatapak sa pedal ng gas. Tiningnan niya ang numero ng bodega sa gilid ng kalsada at nagpatuloy sa pagmamaneho sa silangan ng halos 10 minuto bago siya nakakita ng isang malaking bodega na may 84 na pulang K. Character. Tila sira ang buong bodega,
bahagyang nakabukas ang may batik-batik na mga pintuang bakal, at ang abandonadong bato at pulbos ng apog ay nakatambak sa pintuan, na magulo. Habang mas malapit siya sa destinasyon, mas kalmado ang kalooban ni Yang Chen. Sa totoo lang, ang terminong, kidnapang, ay palaging ginagamit ng iba para sa iba. Hindi ko inaasahan na may mang-agaw ng sarili niyang babae ngayon kahit malamig. Hindi iyon iniisip ni Miss, ngunit sapat na iyon para mapatawa at mapaiyak si Yang Chen. Isinara ni Shiren ang pinto, sumulyap ng kaunti si Yang Chen sa bodega, at hindi maiwasang sumimangot. Bagamat mahirap mapansin, ang matalas na pakiramdam ay napagmasdan ni Yang Chen na ilang nakatagong sulok ng bodega ang nag-ayos ng mga propesyonal na tauhan upang matukoy at may istasyon. At ang anggulo ay maaari lamang masubaybayan ang bawat detalye ng bodega. Kung walang hula, may hawak din silang medium-sized na long-range na baril sa kanilang mga kamay. Ito ay isang propesyonal hanggang sa internasyonal na antas ng gang, nararamdaman ni Yang Chen na ang lahat ng ito ay naging kawili-wili, at kahit isang kakaibang kaguluhan. Pagkapasok sa pintuan ng bodega, maaamoy mo ang luma at bulok na lasa na nakaharap sa walang laman na sahig ng bodega, at ang sikat ng araw ay sumisikat sa mga butas ng ilang simpleng bintana, na nagiging maalikabok ang maputik na hangin sa bodega. Sa sulok ng bodega, nakita ni Yang Chen ang dalawang mahihinang figure na nakatali. Nakita ko sina Lin Ruaxi at Mo Chani, na parehong nakaupo sa isang upuan sa sandaling iyon. Inayos ng leather cord ang mga kamay at paa ng dalawang tao sa upuan, at hindi nila makita ang mukha ng isa't isa mula sa likuran. Sa harap nila, napapaligiran ng grupo ng malalakas na lalaki na nakasuot ng mixing mangas na may iba't ibang kulay. May matipuno at payat, ngunit karamihan sa balat ay maitim, halatang nakabilad sa malakas na sikat ng araw sa buong taon. Ang napansin ni Yang Chen ay nang makita ng mga lalaki ang kanilang mga sarili na papasok. Hindi sila gaanong nagpakita ng mga espesyal na hitsura, na parang hindi nila sineseryoso ang kanilang sarili at nag-uusap pa rin sa isa't isa. Ang iniisip ni Yang Chen ay kawili-wili. Ito ang sandata na hawak nila sa kanilang likuran. Halos lahat sila ay AK-47, M16 at iba pang malalakas na assault rifles. Ang mga baril na ito mismo ay walang espesyal, ngunit ang lugar kung saan lumilitaw ang mga ito ay huwaksiya. Kung ito ay nasa ibang bansa, tulad ng Estados Unidos, kahit na may humahawak ng M16 sa kalye, si Yang Chen ay tamad na tumingin, ngunit ang gayong grupo ng mga tao ay lumilitaw sa isang pistola. Nakakamangha talagang makakita ng bansang bihira. Napakalinaw ni Yang Chen na ang matigas ang ulo na organisasyon na nagsasabing siya ang tagapag-alaga ng Huaxia Kingdom, ay hindi nagyayabang. Makakatakas sa kanilang mga mata at tainga, at pumunta sa China Sea para sa pagdukot at pagpigil. Ito ay talagang medyo lumalaban. Sa sandaling naisip ni Yang Chen ang tungkol dito. Si Lin Kun, na kanina pa tumatawa kasama ang ilang malalakas na lalaki, ay sa wakas ay natagpuan si Yang Chen, at ang kanyang mukha ay agad na nagpakita ng panunuya ng puot. Mr. Lin. Itong binata ba ang gusto mong mahuli? Isang lalaking maikli ang buhok na nakasuot ng puting tank top at military camouflage na pantalon ang tila pinuno ng grupong ito. Nahawak lamang ang mga talagang makapangyarihang sundalo. Ang Sand Eagle na maaaring gamitin ay ang tanging pistol sa grupong ito. Tanungin si Lin Kun sa Ingles. Papalapit na si Yang Chen sa oras na ito. Hindi niya maiwasang marinig ang English accent ng lalaki. Ito ay isang Vietnamese accent. Ito pala ay mga Vietnamese. Oo, Mr. Long, sana mahuli mo siya, ipapadala ko siya sa impyerno. Masamang sabi ni Lin Kun. Kasabay nito, sina Lin Ruaxi at Mo Chani, na nakaupo sa dalawang upuan, ay natagpuan din si Yang Chen na lumapit. Masusing tiningnan ni Lin Ruaxi si Yang Chen, at ang mapatla at magandang mukha ay medyo desperado, habang si Mo Chani ay matigas ang ulo. May kaunting pagkakaiba sa gitna, na parang hindi ako naniniwala na si Yang Chen ay darating mag-isa para sa kanyang sarili.
Ang matangkad na lalaki na nagngangalang Long ay tumingin kay Yang Chen at sinabing may blankong ekspresyon. Mr. Lin, kailangan kong sabihin na ang presyong tinanggap mo sa amin ay talagang walang kwenta. Kung nakikipag-ugnayan ka sa lalaking ito, kailangan mo lang ng isang kapatid mula sa akin. Ito ay ang ilang malalakas na armadong lalaki sa gilid ay may nakakalokong ngiti, at malinaw na kinikilala ang kanilang pagsusuri sa kanilang amo. Kinagat ni Lincoln ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Hindi, Mr. Long, hintayin mo akong harapin ang batang ito, at pagkatapos ay kunin mo ang bahaging pag-aari ko mula sa monghe na iyon. Ang perang ibinigay ko sa iyo ay wala. Ilang panatikong pagnanasa, tingnan si Lin Ruaxi sa sulok. Sa katunayan, ang kabastusan ng mga taong ito ay nagbigay daan na sa orihinal na 30% stake ni Lincoln sa Yulei International na bawasan sa mas mababa sa 1%. Patuloy niyang ibinenta ang kanyang mga bahagi sa ibang mga shareholder at hinayaan siyang unti-unting napunta sa isang dead end. Sa pagkakataong ito ay ibinenta niya ang lahat ng natitirang bahagi, para lamang ipaglaban ito. Tumingin si Lin Ruaxi kay Lincoln nang walang takot, at walang anumang emosyonal na pagbabago. Mahina niyang sinabi, "Lincoln, talagang binaygo mo ako." Napagtanto ng babae na ang lalaki ay walang paraan upang bumalik, kaya tinawag niya ang pangalan ni Lincoln sa halip na ang titulo ng ama. "Hindi ko lang inaasahan na sa ganoong kaayla hilakbot na sitwasyon." Ang isa pang lalaking walang kinalaman sa lahat ng ito ay napakatahimik na haharap sa lahat ng masasamang kahihinatnan na hindi dapat dumating sa kanya. Tumingin si Lin Ruaxi kay Yang Chen nang may paghingi ng tawad. Bagamat binigyan siya ng masamang imahe ng lalaki, kaya niyang pumunta dito mag-isa para sa kanyang sarili. Sinabi ni Lin Ruaxi na hindi siya natinag at ito ay peke. "Lincoln, hindi ka lalaki. Paano mo pakikitunguhan ang sarili mong anak ng ganito?" Matigas ang ugali ni Mo Chani, at sa oras na ito ay hindi niya mapigil ang mapasigaw. Ilang beses sumigaw si Lincoln Zhang, at tumingin kay Mo Chani pagkatapos. "You are a wild girl. Maaga kitang tinitignan at hindi ka kaaya-aya sa mata. Kapag natapos mo na ang paghawak ng mga gamit, aayusin ko ang pagsasanay mo. Dati kang matandang babae. Kung hindi mo pinoprotektahan, ihahagis kita sa aking kama at gagawin ito ng daan-daang beses. Ano ka ba, isang asong linjayang? Walang hiya ka. Kasuklam-suklam. Indecent." Ang mukha ni Mo Chani ay puno ng pamumula. Nagpupumiglas, sinusubukang basagin ang kanyang katawan, ngunit ang propesyonal na pamamaraan ng bundling ay ginawa ang kanyang mga pagsisikap na walang kabuluhan. Nakita ni Yang Chen ang paghingi ng tawad ni Lin Ruaxi para sa kanyang sarili, at nakita niya ang matapang na paghihimagsik ni Mo Chani, isang masamang babae na amo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagmamahal sa dalawang babae. Ang isa ay ang pagkilala sa pagitan ng tama at mali, upang malaman kung paano magpasalamat, at ang isa ay hindi natatakot. Kapangyarihan, integridad at katapangan. Nakalulungkot na sa mahabang kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga kababaihan ay palaging gumaganap ng papel ng pisikal na kahinaan. Ang feminism sa mundo ay dahil ang mga babae ay hindi tumatanggap ng pantay na pagtrato, at ang pinakadirektang dahilan ay ang mga babae ay hindi kayang talunin ang mga lalaki. Ito ang kaso, gaano man kanining ang dalawang babaeng ito sa mall, kahit gaano pa karaming lalaki ang kanilang natalo, makakaharap nila ang pinaka-primitive at vulgar na paraan ng pag-atake. Wala silang magawa kundi ang pag-aatubili ng dila. Magagawa ito. Marahil ito ay isa sa mga kondisyon na kailangan ng tao upang magparami. Kung kasing lakas ng isang lalaki ang isang babae, paano niya mabibigyan ng pagkakataon ang isang bayani na iligtas ang kagandahan? Ang malakas na lalaki na pinangalan ng Long ay tila hindi nakakaintindi ng Chinese. Hindi siya handang bigyan ng higit na pansin ang away ni Lincoln at ng dalawang babae. Tumingin siya kay Yang Chen at nakitang walang mahiyain na kahulugan si Yang Chen. Naglakad siya pasulong na may kaunting pagpapahalaga. Ang sabi ng Ingles, "Bagaman malapit ka nang ipadala sa impyerno,
ngunit ikaw ay isang matapang na tao, ibibigay ko sa iyo ang buong katawan. Kakaiba ang ngiti ni Yang Chen, at tumingin sa lalaki ng may labis na interes. May sinabi si Zhang Mouth na hindi maintindihan ni Lin Kun at ng dalawang babae. Dragon ang pangalan mo, ano ang pangalan? Medyo nagulat ang matangkad na lalaki, nakasimangot, at sinabi ang parehong wika. Nagsasalita ka ba ng Vietnamese? Nasaan si Long Yao Huang? Patuloy na ngumiti si Yang Chen at nagtanong. Kung marunong kang magsalita ng Vietnamese para gawing kakaiba ang mga lalaki. Kapag patuloy na ginagamit ni Yang Chen ang pangalang, Dragon Emperor, sa Vietnamese, shock lang ang makikita sa mukha ng lalaki. Ano ka ba? Magalang ang mukha ng lalaki. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 70. Dahil ang pagsasalita ng Vietnamese ay ang mga Vietnamese lamang ang nakakaunawa, hindi nahihiyang sabihin ni Yang Chen. Hanapin ang isang tagong sulok, sasabihin ko sa iyo ng dahan-dahan. Ang mga mata ng lalaki ay kumislap, ngunit sa wakas ay tumanggo siya at gumawa ng kilos na hayaang mamuno si Yang Chen. Si Lin Kun, na nakarinig ng hamog sa mga ulap, ay hindi maiwasang magtanong, Mr. Ang haba. Ano ang ibig sabihin nito? Customer ako, anong nangyari? Bakit hindi mo mahuli ang mga tao? Nagbayad ako ng pera. Panipi. Huwag mo akong pakialaman. Itinaas ng lalaking may apelyidong Long ang Sand Eagle sa kanyang kamay. Agad na itinuro ng bibig ng black hole ang noo ni Lin Kun. Malamig at totoo. Ikaw lang ang kinukuha namin, paano namin ito magagawa kung wala ang utos mo? Si Lin Kun ay natakot na umupo sa lupa, nanginginig at hindi nang ahas na magsalita ng kalahating salita. Si Yang Chen ay tamad na tumingin kay Lin Kun at dinala ang lalaki sa ibang sulok. Matapos kumpirmahin na hindi nakikita ng pinakamalapit na tao ang sitwasyon dito, lumingon siya at nagtanong sa Vietnamese. Bakit? Darating sa China, hindi ka ba natatakot sa Yanhuang Iron Brigade? Nang marinig ang Han Shark, at Yanhuang Iron Brigade, ang pupil ng lalaki ay lumaki saglit, at ang Sand Eagle sa kanyang kamay ay biglang itinutok sa ulo ni Yang Chen. Paus niyang tanong. Sino ka? Bakit mo kami kilala? Anong kinalaman ng trip mo? Umiling si Yang Chen at ngumiti. Kung ako ay Yanhuang Iron Brigade, kaya mo pa bang tumayong buhay? Sino ka? Ang lalaki ay hindi naglakas loob na magpahinga. Ang lalaking nasa harapan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng pang-aapi. Habang tumatagal ang tingin niya sa kanya, mas lalo niyang nararamdaman na iba ang pakiramdam niya sa simula pa lang. Naisip ito ni Yang Chen, nag-alinlangan ng kaunti, at inabot ang bulsa ng kanyang jacket. Ang isang maliit na bulsa ng jacket ay natural na imposibleng magdala ng mga armas. Kaya ang lalaki ay hindi bumaril bilang isang nagbabantang aksyon, naghihintay lamang para kay Yang Chen na magkaroon ng isang bagay. Alam mo ba ito? Ang inilabas ni Yang Chen mula sa kanyang bulsa ay isang maliit na singsing, katulad ng laki ng isang regular na singsing sa kasal. Ang material ng singsing ay mukhang platinum, ngunit ang pagtakpan ay mas malabo. Walang mga embellishment ng alahas, mga metal na singsing lang. Ang mas kakaiba ay ang mga linya sa singsing ay nagpapakita ng malajid na ningning, at ang pagiging komplikado ng mga linya ay nakasisilaw. Kung nakita ng lalaki ang singsing sa unang tingin at naramdaman lamang niyang pamilyar. Pagkatapos ay bigla niyang nakita ang panloob na dingding ng singsing at inukit ang maselang Latin na teksto, bigla siyang nagkaroon ng blood coagulation at lung suffocation. Nakita niya ang singsing na ito sa panitikan, at ang singsing na ito ay isa lamang maalamat na pag-iral sa kanila. Gayunpaman, kahit na ang singsing ay maaaring hindi makita sa buong buhay, dapat din silang magtrabaho ng husto upang isulat, lalo na ang mga Latin na karakter sa panloob na dingding ng singsing. Ang wikang Latin na ito, na minana mula sa sinaunang Roma, ay naging isang wika ng pagkawala sa mundong ito. Ngunit sa mahiwagang wikang ito, mayroong isang salita, na masasabing isang pangalan, ngunit hindi ito nakakalimutan. Sapagkat,
ang singsing na nakaukit sa salitang ito. Ang may hawak nito, sa isang tiyak na larangan, ay kumakatawan sa pinakamataas na kapangyarihan, at ang pinakamarangal na paniniwala sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Nakita ni Yang Chen ang nakakagulat na ekspresyon ng lalaking may apelyidong Long. Alam na naiintindihan na niya. At pagkatapos ay casual na ibinalik ang singsing sa bulsa ng jacket. Walang maniniwala dito, ang simbolo na ito na maaaring makabaliw sa mundo, napakatahimik na nakahiga sa isang bulsa ng pantalon at pantalong suot ng lalaki araw-araw. Well, huwag mo nang ipakita ang ekspresyon na ito, hindi ako naniniwala na ang aking jaw shark ay isang tanga. Tinapik ni Yang Chen ang mapagbigay na balikat ng lalaki. Nang manginig ang lalaki, bumalik siya at tiningnan si Yang Chen at ang kanyang ngiti. Naramdaman na lang niya na siya ay nasa malamig na taglamig ng ika-12 lunar month. Naalala niya ang kwento tungkol sa lalaking ito. Can't help but chill, malambot ang mga binti, nakaluhod sa lupa, at nakabaon pa ang ulo sa sementadong sahig. Pag-aari ng ay isang Dragon Zan, nakita ang hari. Mapagpakumbaba na sigaw ni Long Zan. Tinaas ni Yang Chen ang kanyang kilay. Tinatawag kang Long Yi. So, kapatid mo ba si Long Yao Huang? Eksakto, ang iginagalang na hari. Hindi pa rin naglakas loob na tumangala si Long Yi, at sumagot ng may paggalang at paggalang. Walang magawa si Yang Chen. Bumangon ka, narito ang huaksiya. Wala sa aking kaharian, hindi mo kailangan ng maraming kagandahang loob. Nakita ni Long Yun na si Yang Chen ay tila hindi sinisisi. Maingat na umakyat, umatras ng 3 hakbang, tumayo lamang, pinapanood ang tingin ni Yang Chen ay ganap na nagbago, isang pares ng mga tigre, puno ng panatis mo paghanga, pagsamba. Nakikita niya siya. Ang lalaking itinuring na isang asterisk sa bibig ng kanyang kapatid, ay talagang lumitaw sa harap ng kanyang sariling mga mata. Oo, biglang may naalala si Yang Chen at sinabing, hindi ko gusto ang pangalang Wang. Kung ayaw mong palitan ang iyong bibig, mas mabuting tawagin mo ako ng ibang pangalan. Oo. Pluto matatanda, buong pagmamalaking sigaw ni Long Yi, na para bang ang tawag sa titulo ay isang napakaluwalhating bagay. Nang makitang naiintindihan na ni Long Yi ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na nagsalita si Yang Chen ng walang kaparerikan, at direktang nagtanong. Bakit lilito dito ang Scorpion Shark? Bagamat hindi ako naglabas ng pagbabawal sa pagpasok sa China, ngunit ang iyong kapatid na si Long Yu ang mag-ingat, dapat kang huwag gumawa ng ganoong mababang antas ng pagkakamali. Magalang na sumagot si Long Yuya. Bumalik sa mga nasa hustong gulang. Ang hanay ng aktibidad ng ating Scorpion Shark ay nasa paligid lamang ng dagat ng ilang bansa sa China, at hindi ito dapat alalahanin para sa Yanhuang Iron Brigade. Sa pagkakataong ito, ang trabaho ni Lin Kun tinanggap. Dahil lang sa trabahong kailangan niyang gawin, napakaliit ng saklaw ng mga aktibidad, at napakababa ng panganib, kaya pagkatapos ng pagsasaalang-alang, kinuha namin ang gawain. Mayroon siyang sapat na pera para kunin ka. Nagtataka na tanong ni Yang Chen. Ang kanyang pera ay sinasabing naibenta ang lahat ng mga bahagi sa kanyang mga kamay, sabi ni Long, sapat lamang upang makumplito ang gayong simpleng gawain. Katatapos lang ng simpleng gawain, biglang nakaramdam ng mali si Long Yi, paano magiging simple ang gawaing ito? Ang taong kinakaharap mo ngayon ay ang lalaking nasa harapan mo. Bigla ko na lang gustong ibahin ang bibig ko. Hindi alam ni Long Yi kung paano ito sasabihin, ngunit hindi siya makapagsalita, at tumingin siya sa ekspresyon. Halatang hindi ito sineryoso ni Yang Chen. Naisip niya na maaaring ibinente ni Lin Kun ang tanging shares ng Yulei International na nasa kamay niya. Noon lang siya nagkaroon ng pera para kumuha ng mersenaryo. Hindi niya napigil ang tumawa. Siya ay napakadesperadong lumapit at makitungo sa kanyang sariling mga tao. Sarili ko lang ito, at isa rin akong tahanan ng ulang. Dragon Zan, umalis ka kasama ng iyong mga kapatid, ang bagay na ito ay susundin ko, sabi ni Yang Chen. Matanda,
Kailangan ba nating patayin si Lin Kun? Kung gagawin ito ng mga matatanda, madudumihan lang nito ang mga kamay ng matatanda. Tumingin si Long Hao sa mabangis na liwanag, at gusto na niyang gawing kabayo si Lin Kun. Halos gawing katatawanan ang matandang tulad nitong tanga sa mersenaryong mundo. Upang ipadala ang kamatayan sa impyerno. Di ba joke yun? Impyerno ang lupain ng kanyang matanda. Umiling si Yang Chen. Pumunta ka para itali si Lin Kun, natigilan at tumilapon sa kanto, at pagkatapos ay maaari kang pumunta. Ang iba pang bagay na haharapin ko. Habang tumatagal ka rito, mas malamang na matrigger ang Yanhuang Iron Brigade. Hindi nasisiyahan. Sumunod kayo, matatanda. Wala nang sinabi si Long Yi, ang pagsunod ay ang bokasayon ng kanilang mga sundalo, hindi pa banggitin ang pinakamataas na pagkakasunod-sunod. Si Lin Kun, na nasa maling lugar sa bilog, ay labis na inis. Ang grupong ito ng mga sundalo ni Scorpio ay gumagastos at nakatutok ang kanilang mga baril sa ulo ng amo. Kung hindi nila hinihingi, hindi nila matatalo, hindi na sila makapaghintay na putulin muna sila. Ilang kutsilyo sa kanila. Sa oras na ito, nakita kong bumalik si Long Hao na walang mukha, at naglagay ng sabik ng ngiti. Mr. Long. Nahuli ko yung asterisk guy. Hindi sumagot si Long Yi. Nagsalita siya ng ilang salita sa Vietnamese kasama ang dalawang pinakamalapit na lalaki. Agad namang tumango ng mataimtim ang dalawang lalaki at nagmamadaling tumaas baba ng 3 o 2 beses. Kumuha sila ng lubid at itinali si Lin Kun. Ang lakas ni Lin Kun ay ganap na walang humpay sa mga mata ng mga taong ito. Siya ay nakatali sa alakdan at direktang itinapon sa lupa. Dapat ang katangahan mo ang nagdala sa iyo sa dagat ng purgatorio. Si Long Yi ay sumulong, at pagkatapos sabihin ang gayong pangungusap sa Ingles, si Lin Kun ay natulala sa lupa. Nang matapos ang usapin, ito si Long Hao. Sa isang iglap, mula sa bodega sa lahat ng direksyon, sumugod ang 100 mersenaryong lalaki na may mga baril at mga bala, na maayos na nirerespeto ang seremonya ng militar. Matapos maglabas ng utos si Long Yini, lahat ay sumigaw ng slogan, ngunit sila lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos, sa mga mata ni Lin Ruaxi at Mo Chani, ang dalawang lalaking dumukot sa kanila, ang malaking lalaking kumidnap sa kanila, ay umalis sa bodega na parang hangin, at tumakbo ng walang anino. Nang hindi maipaliwanag ang pangalawang babae, si Yang Chen, na casual gaya ng nakasanayan, ay naglakad ng bahagya, at may nakakalokong ngiti sa kanyang bibig. Yang Chen, anong nangyayari dito? Hindi napigilan ni Mo Chani na magtanong, ang eksena lang ng desperasyon, kung paanong biglang bumagsak ang lahat. Sabi ko mismo. Hintayin mo muna akong tulungan kang tanggalin ang tali at saka dahan-daang sabihin. Hindi ka natatakot sa sakit, natatakot akong masugatan ang asawa kong si Roo Ruaxi. Tumingin si Yang Chen kay Lin Ruaxi na may nakakaawang tingin. Mahusay na kinalas ang komplikadong nakabundle na leather cord. Sinulyapan siya ni Lin Ruaxi na may malalim na impresyon, mahinang sinabi. Mas mabilis ka kaysa sa mga taong nakatali sa kanila. Natigilan si Yang Chen at awkward na ngumiti, iniisip na ito ay kalikasan. Ito ang linya ng kapatid. Nang makawala ang pangalawang babae mula sa pagkaalipin, dahan-dahan siyang tumayo at tumingin kay Yang Chen nang may pagtataka. Kung tutusin, masyadong magical ang nangyari sa harapan ko. Paano ito nagawa ng lalaking ito? Alam kong marami kang tanong, pero kailangan ko munang lumabas para makasakay sa bus. Ibabalik muna kita sa ospital, at saka dahan-dahan naman, sabi ni Yang Chen. Tapos siya, kinagat ni Lin Ruaxi ang labi ng cherry, at tumingin kay Lin Kun, na nakoma. Sinabi ni Yang Chenjeng. Sigurado ka bang may habag ka pa rin? Pinaikit ni Lin Ruaxi ang kanyang mga mata at ipinikit ang kanyang mga mata sa sakit. Pagbukas niyang muli, nagpakita siya ng mahinang pag-iisa at umiling at sinabing, "Tara na."